Ayaw mo. Or ano, or let's say, kukuha ng writing material, tapos magsusulat sa pader. Diba? Or magkakalat ng gamit. Okay, yun yung what. Bakit niya, at yun yung, ano yung ginagawa niya. Iba din yung, bakit niya ginagawa. Bakit siya umiiyak? Bakit siya nagmamaktol? Bakit siya nagsusulat sa pader? Bakit siya nagkakalat? Ang aklat na ito, ang ituturo sa atin is, hindi lang dapat sa level na yung i-address natin yung ginagawa niya. Dapat alamin natin bakit niya ginagawa. Kasi most of the time, sa ginagawa natin, merong reason behind it. Okay? Bakit ba nagtatampo yung asawa mo? May reason yan. Bakit? No? Nandun lagi yung bakit Okay? So kahit sa mga bata, kailangan nating alamin yan. Okay? And then, pang-apat, okay, ano yung tool? Ano yung gamit na binigay sa atin ng Panginoon para maging maayos yung pagpapalaki natin sa mga anak natin? Or, anong tool ang binigay ng Panginoon para yung pagpapalaki natin sa mga anak natin ay naaayon sa kanyang kalooban? Kasi pwedeng pinapalaki mo yung anak mo nang naaayon sa paraan ng mundo at taliwas sa paraan ng Panginoon. Okay? So, yun. So, let's start with the truth about authority. Okay? Anong nasa isip pag sinasabing authority? Police. Boss. May ticket. No? Boss. Boss, no? Yung boss may authority. Ano pa? Teacher. Ba? Yung teacher may authority. Dictator. Dictator may authority. Ano pa? Abred. Asawa may authority. Okay? Ang tanong dyan, bilang mga magulang, yung authority natin is that absolute, na parang wala siyang limit or may limit. Ano sa tingin nyo? Kasi dalasan kasi di ba maririnig mo sa mga magulang, anak ko to gagawin ko lahat ng gusto ko. Ano magagawa mo? Ano ba pakialam mo? Gagawin ko to. Ako magulang nito. Kasi yung statement na yan, you are projecting na yung authority mo ay limitless. Di ba? Wala siyang restriction. Okay? So, when we train up our children, kapag dinidisciple natin yung mga anak natin, do they see our authority? That's the question. Okay? Or do they see someone na kaya nilang i-manipulate? Okay? Yung kaya nilang iyakan, tapos bibigay agad, o kaya nilang magdabog, tapos bigla na lang aayaw na, o bibigay na lang, dahil nga, since ayaw natin na nagmamaktol sila, at nagre-react tayo emotionally pag nagmamaktol sila, bibigay tayo agad. Okay? So, i-define natin yung authority. What exactly is authority? Okay? So, it means the power. Okay? It is the power or right, number one, to give orders. Okay? Bilang, in the context of a parent, no? You have the power or you have the right to give orders to your children. Okay? Number two, you have the power or right to make decisions. Kasi bilang magulang, hindi natin hayaan yung mga anak natin ganyang kalalaki na sila magdi-decide kung ano ba yung mga gagawin nila sa buhay nila. Hindi natin hayaan na sila magdi-decide kung ano ba yung kakainin nila. Okay? Kung saan sila pupunta, anong oras sila matutulog. It's part of our responsibility as a parent with authority to make decisions for their well-being. Okay? Para sa kanila. And then number three, syempre, when you give orders and then you make decisions, you have to make sure that you also enforce obedience. Hindi yung uutos ka, tapos bahala sila kung susundin nila o hindi. Can you imagine if you apply that in the law of the land, sa civil law natin? Bawal tumawid, pero bahala ka na. Bahala ko kung susundin mo hindi. Bawal mag-park, pero bahala ka kung susundin mo hindi. Bawal pumatay, pero bahala ka kung susundin mo hindi. Okay? Kasi pwedeng you have thousands of laws, pero kapag wala kang enforcers, okay? Pag walang magka-carry out ng justice, walang ngipin yung batas. In the same way, sa family, pag nagbigay ng order, okay? Pag gumawa ng desisyon, dapat you have to make sure na yung authority mo
from end to end, dapat magawa siya. Okay? May enforcement. Kaya, it goes back to the question number 1 kanina. Bakit kaya mga anak natin minsan hindi nakikinig? Hindi sumusunod? Kasi nga, nagbigay ka ng order o gumawa ka ng desisyon. Tapos nung hindi nila ginawa, pinabayaan mo lang. Alam nila next time na pag nagbigay ka ulit ng order, pag hindi nila ginawa, papabayaan mo lang din. So bakit sila susunod? Diba? O nahuli ka sa kalsada. Tapos, napapansin nyo, pag humingi ka ng pasensya, anong sasabihin ng enforcer? Sir, uulitin nyo na naman yun. Okay? Kapag lahat ng mga nag-violate, pagpapasensyahan lang, sigurado, next time uulit na naman yan. Ganon din po sa mga anak natin. When we make decisions, we give orders, at tapos hindi siya na-enforce para i-obey nila yung authority po natin, nadidiminish yan. Nawawala ng bisa yan. Okay? So, ang tanong dyan, saan nang gagaling yung authority natin? Okay? Is it absolute? Okay? May limit ba yan? Limitless ba yan? Saan nang gagaling yung authority natin? Number 1. Okay? So, God calls all His creatures to live under authority. So, saan nanggagaling yung authority? Sa Diyos. Okay? Kaya minsan, syempre, katulad sa US, pag pinalo mo anak mo, mamaya tatawag niya sa 911, pupuntahan ka na ng pulis. Tapos, pwede nilang i-restrict yung rights mo sa anak mo. Okay? Pwede ngang ipagbawal nila yung maninirahan yung anak mo sa tahanan. Pwede nilang gawin yan. Okay? Kasi ang ginagawa nila, they limit the authority that God gave to the parents. Okay? Dito ang kalaban mo, DSWD. Although we are thankful naman, kasi pag abusive na yung mga parents, let's say, sobra na talaga yung pananakit, we are thankful kasi merong namang DSWD na nasasaklolo. Okay? Now, Isaiah chapter 33 verse 22. Okay, ang sabi dyan, for the Lord is our judge. Okay? The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. So you see, ang buong sanlibutan, ang Diyos ang hukom. Ang Diyos ang tagapagbigay ng batas, at ang Diyos ang hari. So kung ang Diyos ang hari, at siya ang ibibigay ng batas, siya ang hukom, then it means to say that all our authorities, parents, pastor, teachers, sa barangay and all that, lahat ng kapangyarihan na meron tayo ay galing din sa Diyos. Okay? It means to say, no authority or no parent should claim na yung kanyang authority ay limitless. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na walang limit ang iyong authority. Kasi ang authority na meron ka is from the Lord Himself. So do not fear. Okay? Minsan may mga magulang kasi natakot na i-impose yung kanilang authority. Dahil baka daw ma-viral, baka matulfo, and all that. At least in the Philippines, as long as yung pag-implement natin ng authority natin is within safe na bounds naman, at hindi siya, hindi mapapahamak yung bata, I think that's safe. Okay? And you have the backing, o babakapan tayo ng Panginoon kasi siya ang nagbibigay ng authority. Okay, huwag tayong matakot. Responsibility po natin yan. Okay? Kaya si Brother Raul, pag nag-asawa yan, binibigyan ang kapangyarihang meron ka para sa mga anak mo, galing sa Panginoon yan. At, pag inabuso natin, okay? Pag inubuso natin ang ating kapangyarihan, kanino tayo mananagot? DSWD. sa Diyos. Okay? Diyos ang siyang hukom. Okay? God is the judge. Pag inabuso natin yung authority na meron tayo galing sa Panginoon, Panginoon din naman ang maniningil eh. Okay? That's why we have to be responsible and reasonable pagdating sa pag-implement at pag-exercise ng ating authority. Okay? Secondly, as I mentioned, the parent's authority comes from God. Okay? Hindi po batas ng bayan o ng bansa ang nagbibigay ng authority sa mga magulang. It is from the Lord. Okay? Tingnan niyo sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 2. Sabi diyan, children, obey your parents in the Lord. Okay? For this is right.
honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ano yung promise dyan sa Exodus? Sabi niya, para mapahaba yung buhay mo sa mundo. Okay? Kaya maraming kabataan na hindi nagtatagal dahil nga sumusuway sa mga magulang na maayos naman yung pag-aalaga, pagpapalaki ng magulang sa kanila. Okay? So again, lahat ay nasasakupan ng kapangyarihan ng Diyos at ang mga magulang, ang ating kapangyarihan ay galing sa Panginoon. Kaya lagi namin sinasabi ito sa dalawa. Sabi namin na kailangan yung sumunod. Kasi yung pinapagawa namin sa inyo, galing sa salita ng Diyos. Pag hindi namin yung pinagawa sa inyo, kami mismo ang sumusuway sa salita ng Diyos. So pare-pareho tayong kailangan sumunod sa salita ng Panginoon. Okay? Kasi kung aasta ka sa pamilya mo na para kang ikaw yung diktador dyan, at pinapagawa mo pero ikaw mismo hindi mo ginagawa. Pag laki-laki niyan, hindi mo niyan sasabihin ng bata, pero sa isip niyan, bakit ikaw hindi mo ginagawa? O bakit ikaw pinagbabawal mo pero ginagawa mo? Okay? So again, our authority is from the great judge. And thirdly, the purpose of authority. Okay? Ito yung purpose ng authority ha. Is not to hold them under our power, but to empower them to live freely under the authority of God. Okay? Ibig sabihin yan, kung bakit natin pinapagawa sa mga anak natin, kung bakit natin binibigyan ng orders ang anak natin, kung bakit natin sila dinidisciple. It's because we want them to be empowered later on. Na kapag wala na sila sa poder natin, kaya nilang gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa kanila. We are training them up. Okay? Yun ang purpose niyan. Hindi yan dahil hindi natin sila mahal, o dahil pinagbabawalan na natin, o gusto lang natin mag-power trip sa mga anak natin. Okay? O gusto mo lang talaga maghigante sa anak mo. That's not the purpose. The purpose is to prepare them so that when we are gone, or so that when we are absent, or so that when they are on their own, okay? Kapag wala silang kasama, sila mismo kayang-kaya na nila. Sa Animal Kingdom, may tinatawag pong pledging. Iba yung pledge na I pledge allegiance to the Christian flag or to the Philippines. Pledging po ang ginagawa ng agila sa mga baby eagle. Ang ginagawa nila, dadalhin nila sa parang tuktok ng bundok o sa mataas na parte. And then, bibitawan nila yan. Ano ba? Yeah. Bibitawan nila yan. Pero hindi lang bibitawan para mamatay. Okay? Magkaiba yon. Bibitawan nila yan para matrain yung mga baby eagle na gamitin yung pakpak nila. Pero at the same time, habang nagsastruggle yung baby eagle na lumipad, umaalalay sila na before mag-crash landing o bago tumama sa lupa, sasaluhin nila. Kaya may expression tayo na full-fledged. Okay? Ibig sabihin yan, kahit wala nang nagbabantay, kahit wala nang gumagabay, kaya niya nang gawin. That is the purpose of imposing and implementing our authority on our children. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, maniwala ka. Pag walang sense of authority yung bata, ano sa tingin mo ang gagawin nila sa labas? Diba? Pag sa bahay, pag wala siyang nirespeto, pag wala siyang sinusunod, pag wala siyang kinikilala na mas mataas sa kanya, paglabas ang sa tingin niya nung gagawin ng bata. Diba? Ganun din. Okay? Hindi susunod sa mga law, hindi susunod sa rules, hindi susunod sa teacher. Ang problema pa, yes ma? Kasi noon, merong parents na pupunta sa akin. Diba ba? Na, bakit daw ang bait-bait ng anak nila sa school, Sa kanila daw. classroom, pero sa bahay, hindi. Diba? Or minsan yung parents, ini-expect nila na hindi nila gagamitin yung authority nila sa bahay, pero ini-expect nila, teacher ang magpapatino sa anak nila. Okay? Which is nagagawa minsan ng teacher. Pero hindi po responsibility ng teachers na magkaroon ng sense of authority yung mga bata. It has to start sa home, sa tahanan. Yeah, perhaps the teacher would explain. Explain. Would always explain. Oo. Enforce. Yes. Diba?
na wala namang galit-galit. We wouldn't get angry, di ba, Blos? Tapos pag dinisiplina Kami sa school yung nagagalit. bata, pupunta yung, Oo. yung parent. Then manunugod. Nga lalo ngayon, magba-viral pa yan. Pupunta yan, may ganda lang cellphone, nakaganyan-ganyan pa yan sa teacher, oh. Oo. Yun. But you know what I did? Merong foreign parents ako sa STI. Hmm. And nakita ko mga foreigners. Di syempre siguro, hindi ko alam kung ano discipline nila sa bahay. Hmm. I would always ask, how would you like us to discipline your child? Kasi baka mamaya medyo taasan mo lang ng boses, susumbong na, Mamaya, hindi pala sanay sa asin tsaka sa mundo. No? Diba? Oo. Kaya, it is good na naiintindihan ng parents at saka ng teacher kung anong gusto namin gawin dun sa bata. Kaya walang problema. Na kung ginagawa sana ng parents sa tahanan, hindi na nababurden yung teacher sa school. Imagine mo sa bahay nyo, let's say isa, dalawa yung anak nyo. Tapos ngayon, ini-expect mo sa school na sayron ilan yung 30 sa isang class. Di ba? Imagine lahat sila walang sense of authority sa tahanan. Tapos i-expect natin yung teachers, sila yung gagawa niyan para sa mga anak natin. Oo, sa takot na sa teacher, pwedeng makinig yan. Pero paglabas ng school, babalik at babalik din yan sa default behavior nila. Kaya nga may PTA, di ba? You know, yung nag-work side by side yung teachers sa parents. Kasi mahalaga po na yung anak natin may sense of authority. Yung pamano, hindi naman yan yung sense of authority eh. That is not a symbol of authority. That is a symbol of the consequence when they violate the authority. Okay? Hindi yan authority na paghawak mo yan. Ano ka, hari na may baton ka? Hindi yun. Okay? That is a symbol of consequence. Not authority, but the consequence if they violate the authority at home. Kasi alangan naman anak mo, papaluin ng iba, ikaw magulang yan. Hindi pwedeng ganun. Dapat ikaw na magulang, responsibility mo yan. Otherwise, sila ang gagawa niyan para sa atin. At masakit yun. Hindi nila anak yun. Anak natin yan. Okay? So yun. Any questions so far dito sa authority? Usually, no? Why do the students, kami kasi we would handle little ones. Why would they obey the teachers and not their parents? Kasi they find love sa teacher nila. Nakikita nila mahal sila ng teacher nila, yung concern. Perhaps sa bahay, super authoritative. Kaya, ang magiging nun, imbis na sumunod, nagre-rebelde yung bata. Pero sa observation ko, makadalasan, kaya nakikinig si teacher, kasi ang teacher nagbibigay ng attention sa bata. And sa bahay, yung magulang, akala nila, yung love and care is by spoiling the children. Sige na lang, pagbigyan na lang. Sumagot. Hindi sa akin Samantalang sa school, Sa kasi, ang napapansin ko lang sa school, ang mga bata kasi, they obey the teachers kasi nga, binibigyan sila ng tamang atensyon. And they feel that this teacher really cares about them. Kaya nakikinig sila. Okay? Pero sa tahanan, pag uwi doon, para hindi lang tayo magkagulo, sige, hayaan mo na lang. Kung gusto niyang manood, gusto niyang maglaro, gusto niyang kung anong gagawin niya, gusto niya lumabas, sige, hayaan mo na lang. Tapos magre-reklamo tayo, ba't kaya ayaw sumunod? Kasi walang sense of authority sa tahanan. Okay? Again, galing po sa Panginoon yan. At ang purpose natin is to prepare them so that when they are alone, they are empowered to live according to the will of God. Okay? Okay. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, doon ang benefit niyan pag nagkaedad na. When he is old, he will not depart from it. Okay? Hindi niya man yan completely susundin, pero at least most of the time, may principle siya na nasusundin sa buhay niya. Okay? Kadalasan sabihin mo, hindi ko yung gagawin kasi sabi ni nanay o sabi ni tatay. Okay? Dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda nila. Okay? Next, I think 2 slides lang naman na po ito, no? Okay? The parental authority, additional insights on the authority given to the parents by the Lord.
Okay? Number one, as parents, we must require obedience from our children because they are called of God to obey and honor us. Bakit may papagawa yan? Okay? Bakit may papagawa yan? Dahil ang Diyos ang nagsasabi na dapat sumunod sila at dapat igalang nila yung kanilang mga magulang. Okay? Dapat merong paggalang. Galing sa Panginoon yan eh. And it benefits us parents as well kapag sumusunod sila. Okay? Na-try nyo na mag-bonsai ng puno na ganito nakalaki yung puno. Mahirap. Mahirap i-bonsai ba? Mahirap palututin yan. You have to train up the child while they are children. Okay? They have to learn how to obey and to honor people in authority while they are children. Kaya maging part ng buhay nila yan. Tingnan niyo yung mga bata na nagtatantrums. Nag-start yan dahil walang sense of authority at respect and honor sa mga magulang. Kaya kahit saan, lalo kung may audience, napansin niyo sa nagmamaktol, sa nagtatantrums, pag maraming audience. Kasi alam nila, hindi i-exercise ng parents yung authority at yung disiplina pag maraming nanonood. Na? Pag nasa mall, pag nasa park, nasa mga bilihan, yan sila magdadrama at magdadabog at magtatantrums. Kasi alam nila. Pero pag alam nila, pagdating ng bahay, okay, may consequence. Most likely, sa susunod yan, hindi na yan uulit. O mababawasan siya. Okay? Kaya napakahalaga po talaga na alam nila yung pagsunod at paggalang sa mga magulang nila. Okay? Next. Okay, we must exercise authority not as cruel taskmaster. Hindi kayo parang foreman, ano ba yun? Yung akala mo mga Hagupit. alipin, may hawak ng latigo. Diba? Hagupit yun. Hagupitin, yung konting ano lang nilalatigo agad yung hindi natin alipin yung anak natin. Unang-una, yung anak mo. Kahalalahanin parents, yung anak mo, kapatid mo yan sa Panginoon. Okay? Pag yung mundong ito, ginunaw ng Panginoon at kasama na natin yung Panginoon, doon makikita, hindi ko pala anak talaga yan. Kapatid ko pala talaga sa Panginoon yan. Okay? Sa ngayon lang, meron kang authority dyan. Pag laki-laki niyan, lalabas at lalabas, na yan pala ay kapatid mo sa Panginoon, niligtas din ng Panginoon. Okay? So, we should not exercise authority as cruel taskmasters, but as one who truly loves them. Okay? Bakit mo siya tuturuan? Kasi mahal mo. Bakit mo siya didisiplinahin pag di sumunod? Kasi mahal mo. Bakit mo i-correct? Dahil mahal mo. Wala naman ibang reason eh. Maliban na lang kung gusto mo talaga lahat ng mga frustrations mo at lahat ng mga hindi mo na-achieve sa buhay mo ay doon mo ipapagawa sa anak mo. Diyan ngayon papasok yung pressure. Tingnan mo yung mga magulang na hindi naging valedictorian. Gusto nila yung mga anak nila magiging valedictorian talaga. Yung mga anak, yung siya, wala siyang honor, wala siya sa honor list ng school. Gusto niya yung anak niya sa honor list ng school. Kaya grabe yung pressure. Mga to, may mga classmates yan pumupunta dito pag may activity, nagsishare, naggrabe yung pressure ng mga magulang nila. Kasi yung dapat hindi malaglag sa pagiging number 1. Dapat, kung yung kapatid, top performer, dapat yung isang kapatid, ganun din. Alam mo yung ganung klaseng pressure na hindi dapat ini-impose sa mga anak natin. Okay? Let them learn. Let them grow. Ay, yung pagiging valedictorian natin, pag nag-apply ng trabaho, sa unang trabaho lang naman may bearing yun. Diba? Yung pagiging accomplished natin. Ang pagbabasihan naman talaga dyan is what? The performance at yung work ethics natin, yung respect natin sa authority, how we work with other people, yun yung magiging kabasihan ng mga metrics natin sa trabaho. Yung pagiging valedictorian, may bearing yan. Pero, mas more than that, sa hiring process may bearing yan. Pero pag nagtrabaho ka na, iba ang performance indicators sa trabaho. Okay? Yes, Brother Ray, kahit valedictorian natin yan, tatay, tahimik lang yan. Okay? So again, pag nakita ng mga anak natin, yung sinasabi ni Mama kanina, no? Bakit sila sumusunod? Kasi ramdam nila yung pag-ibig ng teacher. Eh sa bahay kasi, diba? Pagpasok pa lang, isinisigawan agad yung bata. Sasabihin mo lang,
sa bata, oy, mag-behave ka. Oy, ayusin mo yan. Hindi mo naman tinuturo kung paano aayusin. Hindi mo naman tinuturo paano mag-behave ng maayos. Yung mga terms na ganyan, yung mga be good. Okay? Behave well. Alam niyo po, hindi alam ng bata ano ibig sabihin niya. Okay? Yung sabihin, nak, be good ha. In what way? Paano maging good? Pag sinabing good ba, ano yan? Sisigaw, hindi sisigaw. Tatakbo, hindi tatakbo. Ano ibig sabihin yan? Okay? So dapat maging, ang sinasabi natin dyan, dapat maging tangible. Diba? Dapat specific. Yung smart ba? Ano yung isang ibig sabihin ng smart? Yung specific, ano ba yung M? Measurable, diba? Attainable, time-bound. Ang R is basta. Yung kaya i-observe, yung kayang gawin. Okay? Ano ba yung mga ibang example natin na napaka-generic o vague ng expression na pinapagawa minsan ng mga magulang? Magpakatino. Oo, magpakatino ka ha. Paano? Paano? Okay. Huwag kang gumaya sa iba. Hindi rin alam ng bata kung sino yung gagayahin niya o hindi niya gagayahin. Diba? Kahit si Brother Rod, parang litong-lito. Huwag kang gumaya sa iba. Sinong iba yan? Si Brother Rod? Si Pastor? Sino ba yung iba na hindi ko gagayahin? Sino yung pinaparinggan? Oo. Sino ba yung iba? Pinaparinggan. So, dapat maging specific talaga. Kasi yung mga bata, minsan masyado tayong mataas expectations natin, akala natin alam na ng mga bata. Hindi nila alam yan. Okay? That's why we have to show it with love at all times. Okay? Alright. Next. Okay. Children generally do not resist. Sinasabi kong generally kasi karamihan. Kadalasan, hindi nila nilalabanan yung authority kapag alam nilang ito ay may kasamang kabutihan at hindi makasarili. Eh, di ba, mga magulang may pinapagawa, yun pala para lang naman sa kanila. Sila pala yung competitive sa school, hindi naman pala talaga yung mga bata. Okay? Sila pala yung nagko-compete ng grades, sila nagko-compete ng accomplishment. Kasi nga, mayayabang. Kayabangan ang pinapairal. At the expense of the children. Okay? Sabi namin sa mga bata, na kung maging number 1, number 2, number 3, o ano man yung group ang grade nyo, as long as you did your best, okay? Basta ginawa nyo yung nag-aral kayo, nag-review kayo, may natutunan kayo, that's good enough. Okay? That's good enough. You don't have to compete. Kasi this life is already full of competition, but bakit pati ba naman sa tahanan, competition pa din. Okay? Ngayon kung nag-excel talaga yung bata, by the grace of God, support. Doon hindi yung ikaw, nurture ka kasi sa school, kaya yung anak ko dapat parehong-pareho din kayo. Kaya iba kayo ng anak mo. Okay? Kaya iba kayo. Dugo lang ang magkapareho kayo. Pero yung pagdating sa pag-iisip and all the gifts, giftings from God, magkaiba tayo at yung mga anak natin. Okay? Now, I'll have a few questions dito, no? Okay, i-post ko na. Okay. So, what are some reasons why children do not submit to their parents' authority? Review lang naman yan. Pero sa tingin nyo, bakit di sumusunod yung mga bata ulit? Yes. Kasi they don't enforce the ano. Okay, there's no enforcement. Right? That's, they cannot, sometimes they know, alam nila, they can get away with it. Kunting isang patak lang ng luha, bumigay agad si nanay, si tatay. Okay? Hindi consistent. Right, hindi consistent. Minsan may consequence, minsan wala. Minsan galit na galit, minsan hinahayaan lang. Ganda niyan, background consistency. Okay, consistency. Dapat clear din sa bata yung pattern natin. Na alam nila, pag may ginawa silang mali, may consequence. Kasi kung minsan meron, minsan wala, inconsistent. Kahit yung bata, nalilito na rin kung kaya susubukin yung mga bata kung kaya nila kayong manipulate. Magaling kaya yan. Okay? Gifted yan pagdating sa manipulation. Pero kung alam nilang hindi uubra yung pagmamanipulate nila, pagdadlaman nila, hindi nila gagamitin yan.
hindi na gagamitin. Oh, walang consistency, ano pa? Walang enforcement, ano pa kaya? Kasi, Ha? Badre. kasi hindi nakikita ng bata na authority. Mas nakikita niya yung parang abuse. Abuse. Abusive. Diba? Yung nakikita na hindi na authority from God. Right? As I mentioned, nire-reflect ng bata yung pag-exercise natin ng authority natin sa Panginoon. Ibig sabihin, yung first contact nila with God, kadalasan is through parents. So kung ang authority ng parent is abusive, kadalasan ganyan din ang reflection nila sa Diyos. Kung ang nakikita nila sa parent ay walang consistency, minsan may parusa, minsan wala, isipin nila ang Diyos ganyan din. Okay? So yun. Diba? Ano pa? Walang explanation. Walang explanation. Hindi clear. Bakit Hindi pinapagawa clear. ng magulang? Hindi ini-explain bakit pinapagawa. Leadership ka lang. Yung nakikita nila sa parents, hindi maganda. Walang example din. Kahit na turo mo sa kanila, ikaw naman ginagawa mo sa na nakikita nila. Oo, totoo. May pinapagawa ka, hindi mo naman ginagawa. May pinagbabawal ka, ikaw mismo ginagawa mo. Sabihin mo sa anak mo, "Hoy anak, matulog na maaga ha." Tapos kayo, hindi kayo natulog maaga. "Hoy anak, huwag kang mag-yosi ha. Huwag kang maninigarilyo." Tapos nakikita si daddy, nagtatago doon sa isang corner. No? Kahit naalala ko yung lola ko nun eh. Sabi niya yung lola namin, sa side namin ni mama. Oo, kayo huwag kayong mag-ano ha. Tapos one time ako nakahuli sa kanya oh. Nagtatago, naninigarilyo. Ano yan? Ha? Sinumbong ko. Sinumbong ko sa mga anak. Sabi ko dun sa mga anak niya, si Lola, gito ganyan. Ayun. Kasi ang alam nila, tumigil na. Ayun pala, tuloy-tuloy pa rin. Ayun, tama, Padre no? Yung example. Okay? We do not live what we teach. Hindi natin pinapakita na tayo mismo. I think yun yung mabilis na makasira sa authority natin. Yung ginagawa natin, yung hindi natin ang pinagbabawal natin, o hindi natin ginagawa yung pinapagawa. Pag yan talaga nasilip ng bata, sigurado magkakalamat yung authority. Pasal anong gagawin ko pag nahuli ako ng bata na ginagawa ko yung pinagbabawal ko? Ano kaya gagawin mo? Paluin sa sarili mo. Paluin sa sarili mo daw. What if nahuli ka, ikaw mismo nag-violate ng bagay na pinapagawa mo o na hindi mo pinapano? Yes, sir. Paluin mo. Ayun nga, diba? Dapat i-accept mo. Okay. Kaya you made a mistake. And, show lang din na, parang nag-o-obey rin tayo sa, ng Diyos. So, it's also a struggle. Pero let's help each other. Mga ganun. So we have to confess. And then, what? What's next to confession? You have to repent. But Okay. you have to punish yourself for doing it. As to the punishment, let the Lord deal with it. Okay? Pero hindi pwede yung bata, yung kuhan pamalo, kung papaluin yung parent ha. Hindi pwede ganyan. Okay? Now, hindi kaya, sa tingin nyo, maapektuhan yung authority mo pag ikaw mismo umamin sa kasalanan mo. Ano kaya magiging reaction ng bata? Huwag na muna later ka na, kasi bata ka pa. Hindi kaya isipin ng bata ay si daddy nagkakamali na tapos inamin pa. Ano kaya magiging reaction ng bata? Parents can also make mistakes. Okay? Diba? Yeah? Oo. Tapos nagsasorry ka naman. Eh, sabi ng anak mo, ikaw pa naman ang Superman ko. The mere fact na nagsasorry ka, Ah. nakikita ng anak mo Hmm. that you are humble enough to do it. Very good. Ayun. Sabi mo, si mama teacher mo na very good, no? Thank you. Exactly. Okay? Just because you are a parent doesn't mean na hindi ka nagkakamali. In fact, it is an opportunity na makita ng anak natin na kapag tayo ay nagkakamali,
we also admit our mistakes, our sins. And we show them that we also repent sa Panginoon doon sa mga ginawa natin. In fact, we are setting an example. Okay, we are setting an example na pag ito nangyari sa'yo, dapat ito din yung gagawin mo kasi ito yung ginawa ko bilang lang. Okay? Dapat makita ng anak natin na tao din pala tayo. Kasi that would actually make a connection between you and your children. Kasi minsan ang tingin ng mga anak natin sa atin hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Superman. The high and the mighty. Oo. Na hindi na talaga Superman. they have to see that we are also living by the grace and mercy of God. Huwag ka matakot umamin. Huwag ka matakot na mag-sorry at mag-repent dun sa ginawa mo. Okay? Kasi let's set an example. Sige. I would like to give an example, no? Or a story, no? We went to SNR, and then one of the boys, si Kahapon ba Ethan, naman? hindi kahapon, isa. Okay. Si Ethan, naglalagay na ng gamit sa kotse. Hmm. And then when we came home, sabi niya, Mama, sorry. Why? Because I broke your bread. Sabi ko, it is okay. Nagulat ako because hindi ko naman alam na kung ano nangyari. But then he told me, nag-confess siya. Nagsabi siya, sorry Mama, I broke your bread. Talaga naman i-break natin yung bread because it's too long. So I explained to him, it is okay, but I admire him a lot. Thank you. Ayun ba? CR. Nahiya. Nagulat ako. I was amazed na kung iba tong bata, hindi na sasabihin, Ma, nabasag ko ito, Ma, na nabali ko to. Diba? Pero I was amazed talaga. At least may sense of accountability. Yeah. Thank you. Brother Rod, may sasabihin niya kanina. Hindi, naalala ko lang kasi nung panahon na naninigarilyo ba ako. Alam ba niya sa ayon yan? Hindi na. Hindi na. Hindi pa kami na. Grabe ako manigarilyo dati. Ah. Tapos, lagi naman ako nag-antay sa mga bata. Ah. Huwag na ako kayo manigarilyo. Kasi may mga nabibisto ko na naninigarilyo mga bata. Napiyan ako dati. Ikaw man naninigarilyo ka, bakit kayo? Naninigarilyo kayo. Ang sagot ko lang talaga nun, sabi ko, kaya nga sinasabihan kita kasi ang hirap ko tanggalin kung alam mo lang. Tapos ang hirap din sa... Kaya ba nakikita na nag-i-enjoy ka habang ginagawa mo Kaya nga po sa dati. Tsaka, napapansin mo, nawawalan ka ng otoridad. Isang balik kasi sampal na sabihin siya na, ikaw mo ginagawa mo nga. Hirap mag-advise pag Oo. yung ginagawa. Yun. So isa yan, it's very important na yung mga anak natin alam nila na while we may commit mistakes or while we may sin, we also confess and repent. Okay? Pero siyempre may mga bagay na dapat kayong mag-asawa ng pag-usapan, hindi nyo kailangang Pero kung isang pagkakamali na mismo na witness ng anak natin at nakita nila na mali yung example natin, we have to. Kaya kung itong rule of thumb, if the offense is public, apology must be public. Okay? If the offense is private, dapat kung kanino ka naka-offend, kung sino yung nagawa ng kasalanan, dapat doon ka mag-apologize. Hindi yung, kaya ka lang naman nagpa-public apology dahil nga nag-viral ka na. Di ba? Kadalasan ganyan. Nahuli, kaya nag-apologize. Kaya may importante yung public apology, lalo kung nasa public office or public offense ang nagawa. Pero kung, let's say, nagkamali ako, nagkasala, kung sa wife ako nagkamali, nasa wife ako magko-confess. Kung sa anak ako nagkamali, sa anak ako dapat mag-usap. Okay? Questions po dyan? Paano yung nagkamali ka sa private? Pinaptik niya. Ayun lang. Yan, nagkamali ka daw sa private, tapos Pinaptik niya sa Facebook. Tapos, sinare mo sa wife mo, tapos biglang doon nag-post ang wife mo sa... Yun, dapat may... Ito yung sasabi natin, yung mga... Huwag niyong isampay ang marurumi niyong gamit. Yun yung sinasabi natin. Kung meron kayong mga problema sa tahanan, wait lang, Shepherd din at Charles Hart, bakit marriage counseling na bigla?
So, ito yan ang advice ko lang sa atin. Ano yung problema natin? Kung private na problema, let's deal with it privately. Okay? Kasi, huwag natin sirain yung pagtitiwala din ng better half natin. Okay? So far, wala na kayo nababasang post ni Sister Ayan about sa'yo. Hindi ko lang Kung hindi na pinapost, sigurado may diary ito. Hanapin natin, diary ni Sister Ayen. Okay? O, mamaya, sinasaksak ni Sister Ayen yung puno doon, lalo-lalo. Hindi na ikaw nagdadala ng bigat na ano. Pero again, kung merong mag-confide sa atin, at merong mag-share sa atin, huwag nating i-publicize. Okay? Huwag natin i-publicize yung mga bagay na, kaya nga nag-share sa'yo yan, secretly, kasi alam niya na either hindi siya ready ma-publicize yan, o hindi naman kailangan i-publicize yan, yung mga bagay na yan. Okay? Tapos mamaya, nasa Facebook, sabihin mo lang, asking for a friend. My friend kasi akong ganito ganyan. Yung pala, asawa niya lang yung ano niya. Pwede, no? Sa Facebook may nababasa ako eh. Sabi niya, F32, M33, ganyan. Ibig sabihin, female doon siya, 32, tapos yung male, 34, ganyan. Tapos magkakwento doon. Eh kung ikaw nag-iisip ka, alam mo kung sino yan sinasabi ng taong yan. Okay? Wala nang privacy. Okay? Again, wag nating isampay yung mga damit. Mga damit ba ninyo na puno ng mga mansya, isasampay nyo ba dyan sa... Hindi. Bakit yung mga problemang tahanan, di ba? Pati yung mga problema sa mga anak natin, sinishare natin sa mga GC, sa mga ibang parents. Dito minsan nagkukwento yung mga parents sa amin, ay yung anak ko kasi ganito, ganyan. Gusto ko sabihin, eh kasi kayong magulang. Responsibility nyo yan. Saan ba manggagaya yan? Sabihin na yung anak namin, hindi ganito yan. Sabi nga ng isang philosopher, sa bawat pagkakamali ng bata, dapat paluin din yung magulang. Kasi anak niya yan. Saan na kukuha ng ganyang behavior? Siyempre, sa magulang. Okay? Hindi, it means, hindi naman ibig sabihin yan ginaya sa magulang, kundi baka hinayaan kasi ng magulang. Kaya importante talaga yung authority natin. Okay? So how can a lack of authority at home impact our children's behavior in the outside world? Natanong ko na to kanina. Anong pwedeng mangyari sa mga anak natin pag wala siyang kinakatakutan at wala siyang ginagalang? Ha? Ganon din sa labas. Okay? Lalo mga sa labas. Sinasabi ko, sa labas walang pag-ibig na matatagpuan ng anak niyo pag nag-violate yan. Hindi yan didisiplinahin na may pag-ibig. Okay? Kaya dapat sa tahanan pa lang, may sense of authority na. And finally, aside from instructing them, how else can we better teach our children about authority? Maliban sa sasabihan mo, ano pa ang ibang paraan para maturo? Example. By example. Okay? Ganun din sa pagpapastor. Ano sabi ni Apostle Peter? Sabi niya, wag kayong parang maging lords. Okay? Sabi niya, do not be lords over God's heritage. Kung pastor ka, hindi ka dapat aasta na parang ikaw yung pangulo dyan o ikaw yung makapangyarihan sa simbahan. Sabi niya, but you have to lead by example. Okay? Example. Bigyan niyo akong example. Binigyan niyo akong sagot bigyan niyo akong example. One example. How does a parent show example to children? Let's see. I'm not sure kind of give me an example Of a parent instructing by example. di ba what kind of Any. instruction? Any. Example, do not stay up at midnight, so don't stay up at midnight. Okay. Or Unless of course, siyempre mga magulang, gustuhin mong matulog na maaga, may mga trabaho, maghahanda ka pa ng uniform, maghahanda ka pa ng mga paunan, kailangan magligpit ng tahanan. Diba? Brother, nasa-stress na kaya. Brother, hindi na ako mag-aasawa. Hindi na ako mag-aanak. Showing example, yung love ng mommy and daddy, no, should be the examples for the children so that pag mga laki na sila, they will also be loving Tender. and tender with their girlfriend or Girlfriend, ah? otherwise the wife
example ninyong dalawa, yun ang magli-lead for them for a better life. Example, no? Tuturuan yung mga anak natin na maging mahinahon. Tapos tayong mga mag-asawa pag nag-uusap ay nagsisigawan. Di ba? Konting nagtanong lang. Sa Ilonggo, tawag ng napinghal. Napinghal yung parang aso na aanuhin mo agad. Yung mga agad ka talaga. Okay? Paano pagpaulit-ulit na? Ako mukhang may... Pakisulat nga sa slide. Hindi, I mean, if you want your children to be meek and to be loving, it has to be seen at home. Okay? Hindi naman yan. Tapos ngayon, sabihin ng anak natin, uy, si teacher, napakamahinahon. Ikaw ngayon na magulang, nasasaktan ka kasi nakita niya sa ibang example. Tapos na-offend ka. Eh, syempre. Kasi siguro nakikita niya sa bahay, hindi naman mahinahon yung magulang. Eh, nakita niya yung teacher mahinahon. Mapagmahal. What's mahinahon? Meek. Speak Gentle. softly. Like that. And gentle. Okay? It has to be an example, or by example sa tahanan talaga. Or, example ha, paano ba? Yung makipag-deal kayo sa tao sa labas. Di ba? Na, example, nakalagay dyan, bawal tumawid. Tapos, ikaw na magulang, dala-dala pa yung anak mo. Alam mo naman, bawal tumawid. Abay, sinama mo pa, tumawid pa kayo pareho. Eh, yung anak mo naman, nahihiya namang, o natakot namang mag-question na, Dad, ba tayo tumawid dito? Eh, di ba, bawal tumawid. Di ba? Eh, ikaw mismo, tapos i-expect mo yung anak mo na maging law-abiding citizen. Eh, ikaw mismo hindi mo siya ginagawa. Eh, napakalaking bagay po yung pagiging example sa mga anak natin. You have to walk the talk. Ibig sabihin niya, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, dapat sinasabuhay natin. Okay? O, wala pa kayong mga anak, pero at least natuturuan na kayo kung paano dapat siya gawin. Mga binata pa pala sila. May mga prospect naman eh. Meron na. Meron naman yung prospect. Dapat sa girlfriend. Si Brad Raul ba? Ay, tanungin natin. Tanangin natin. Ilan taong ka na? Bata pa. Bata pa siya. Baby. Mag-pray natin na ano muna to, siya mismo yung mag-build up muna ng Panginoon. No? Siya yung ma-ready. Itong si Brother Ray, hinog na to. Pwede na itong i-partner eh. Oo. Ewan ko lang sa Brother Jeff kung ano ba, papunta na doon. Hindi pa nagpo-propose yung babae. Nantay niya. Okay. May questions po dito kasi dyan naman yung ending ng ating topic. Small lessons lang. Kasi pag tinodo natin yan, ma-overload naman kayo. Hindi nyo ma-absorb. Yung example kasi kay God lang natin makukuha. Yes. You know, story again. When I was teaching sa SDI, no religion, no Christian living. Sabi ko, ano tuturo ko? Oo. Puro reading and writing and math and science and lahat ng subjects. Nakikita ko. I tried eh. Nakikita ko yung mga batang to, bakit hindi obedient ito? Then I started teaching the Genesis muna, from the beginning, about God. I started teaching. Kahit bawal, no, hindi naman nila malalaman eh. Natuturo ako. Alam mo yung mga estudyante, yung mga, ilang minutes lang naman yun. Diba? Yung mga estudyante ko ang pabait. Nabago. Well, disciplined sila. Kasi, ang example, nakikita nila kay Lord. Diba? Pag when we teach about God, for example, you are the pastor. So, yung mga, Na-pressure naman ako. diba? You teach us, you give your preachings, no? Tapos natututo kami sa'yo, ginagawa namin kung ano yung dapat namin gawin. Right. Speaking of example, di ba ka nagtataka? Ang Panginoon Diyos na, nagkatawang tao pa. Para saan? Para ipakita unang-una yung pagsunod. Di ba? Si Jesus Christ, He humbled Himself and then He became obedient. Yung binasa natin, He became obedient and He fought
temptations para ipakita sa atin na kaya palang labanan yung mga pagsubok o yung mga tukso, kaya palang sumunod sa Ama. He set an example. Okay? And I think that's the reason why he had to, kailangan niya magkatawang tao so that may record na kaya palang gawin. Ito pala yung examples na binigay ng Panginoon. Okay? Kaya, again, I think the very, gusto mag-join, I think one of the very lessons na makuha natin dito is unang-una, yung authority natin, may enforce yan kapag nakikita nilang namumuhay tayo na merong example. Okay? Kasi yung parang pinaka-backbone din ng authority. Yung ikaw mismo ay ginagawa mo yung mga bagay na pinapagawa mo. Okay? So yun. Any more questions? Questions po po? Wala na. Mr. Vivian, anong pa ba? Sige lang, libre naman. Wala namang... Lambayan. Walang maling tanong. Walang fee. Sa unang question, libre. Sa pangalawa, may bayad. Mukhang maraming ang tanong na. Okay. Walang tanong? Okay, sige. Kung wala na, mag-pray tayo. Muli, Panginoon, Diyos na nagbigay sa amin ng karunungan, salamat, at kami, Panginoon, ay natuturuan kung paano namin i-exercise ang kapangyarihang meron kami na galing sa inyo, at paano namin, Panginoon, mapapalaki ang mga anak na merong takot sa Diyos na lumikha sa kanila, at merong pagsunod, Panginoon, paggalang sa kanilang mga magulang. Gabayanin po kami, napakalaki, Panginoon, ang responsibility namin bilang mga magulang, kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. Okay, see you sa next lessons natin. Yeah.